at nagtatanong na ito na nga kaya ang sinasabing kahatulan ng Diyos sa sanlibutan ito. So nagtatanong pa rin sila, pero para sa atin ay hindi tayo nagdadalawang isip sa bagay nito, no? Dahil yan na nga ang mga tanda na ang galit ng Panginoon ay hindi na magpipigil. At sabi pa ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, huwag kayong padaya kayo naman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. Ibig sabihin yung paglayo ng tao sa pananampalataya at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. So yan po ang nag-iintay. At sabi pa dito sa 2 Thessalonians din, chapter 2 verse 11, at dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. So isipin po natin yun, ano? Kasinungalingan na ay pilit pang pinaniniwalaan. So wala tayong magagawa, mga anak, mga kapatid. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Shall we say amen? Bawa, ang tao kamot ng ulo at hindi talaga mabuksan sa mga hiwaga na kahit anong pagpapaliwanag mo ay parang hindi tumatalab sa buhay niya yung mga salita na kanya napapakinggan. Kung tatalukbongan daw ito ay may talukbong sa mga napapahamak. Sabi sa amen? So yan, mga anak. Sa 1 Thessalonians 5:3, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, ayan na nga yun. Yung Abraham Accord. Shall we say amen? Kung magkagay dating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga kakatanan sa anumang paraan. Amen. So yan, wala tayong magawa dahil nasusulat na, mga anak. Sabi pa ni Pablo, dahil dito pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian o maling mga kaparaanan para paglingkuran ng Panginoon. Shall we say amen? Kadalasan ngayon dinadaan sa performance, dinadaan sa politics, dinadaan sa pagalingan, pero hindi yan magtatagumpay. Tama? Dahil may isinugo ang Panginoon ng mga manggagawa para pasakdalin ang iglesia, mga kapatid. Pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Marami yang ganon. Ngayon, isipin mo, pilit na dinadagdagan ng Biblia, mga anak, na kung susuriin mo ay lihis. Nag-aakala na yung mga bagong kasulatan na yan ay iyan na raw yung tinatawag na unwritten. Tangayin ba kayo doon? Na yun na raw yung unwritten na binabanggit doon, na sabi doon kay John, huwag mong isulat kundi tatakan mo. So ang ginawa nila, meron pala hindi nakasulat ay gumawa na sila ng panibagong kasulatan, Tama? So, ayan, ganun ka tuso ang kaaway.
Dahil hindi sila nakaunawa, hindi sila nakaintindi, tama ba? At pilit pinapaniwalaan ng kasinungalingan. 2 Corinthians chapter 4 verse 3, ulitin ko lang, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may mga talukbong sa mga napapahamak. So, say amen? Talagang para sa kanila, everything is mystery, no? Walang maintindihan, walang maunawaan pagdating po sa realidad ng kaligtasan. Kaya ganun na nangyayari. Brother Johnson, excursion dito, excursion doon. Instead na mag-fellowship sa salita ng Diyos, ay mas nakapokus pa sa para maibsan yung kanilang kanilang pangangailangan sa laman, mga anak. Ako naniwala ang bawat anak ng Diyos ay may kagalakan sa bawat kapahayagan. At doon siya nag-i-enjoy, ano? Doon siya nagpipilit na umalam sa bawat kapahayagan ng Diyos sa kanya. Kaya, yung pilit akong ini-invite na naman, sabi ko, papahinga ako. Gusto ko magpahinga. Dahil mas bibigyan ko ng panahon ang pakikipag-usap sa Panginoon kaysa mga bagay na nakakapagod na. Tama? So, say amen? Nakakapagod na yung mga bagay na yan. At sabi nga, lahat ng bagay ay lilipas yan, lilipas. Hindi yan mananatili. Pero ang pagsikapan natin ngayon, mga anak, ay yung iniaalok ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon, dahil magdurusa ang lupang ito. Kapag ang tao ay nagbaliwala, siguradong magdurusa siya. Tama? Yamang namamalas na natin yung mga bagay na yan at hindi natago sa ating mga kaisipan, sa ating naunawaan, mga anak, ay ipagpilitan natin ito sa Panginoon. Shall we say amen? Pagsikapan natin. Manalangin, umalam, tumuklas, magtanong sa Panginoon. Yan ang totoong kayamanan. Wisdom, knowledge, revelation. Sabi nga ng Biblia, ang mga kayamanan na yan ay natatago kay Kristo. Shall we say amen? Nandoon kay Kristo, mga anak, ang lahat ng mga bagay. Sige po, at salamat sa mensahe na pinadala ni Brother Johnson. So, napakaganda dahil ito'y napapanahon. So, habang tinitignan natin ang media, social media, mga kapatid, talagang pagtaliwagas na no? Maraming nagpapahayag, pero pag-iisipin ka totoo kaya ito o hindi. Ganun sa panahon natin kinabubuhayan, tama? Kaya lang maging wise tayo. Maraming nagpapahayag, minsan lumang balita na 10 taon na, paulit-ulit na. Sabi nga ni Brother Johnson sa Japan yan. Brother Johnson, sa Japan nga ba yan, Brother Johnson? Makakala ng mga tao doon para sa Carolina. Carolina. Anong tagsan? Los Angeles, California. So, yung mga ganon na lumang balita, panis na. Pero, pinipilit i-link doon sa mga updated news Kaya lahat nagugulo ng mundo di ba? Amen? So, mag-ingat tayo sa mga maling balita. Ganyan, ang sabi nga ng Panginoon, magpaka-wise kayo. Kung paano ang serpente ay wise. Hindi ko magandang presentation, dramatic, may mga graphics, may mga pelikula, ay totoo na.
Diyan marami na tayo di ba? Sabi sa amen? Sabi pa, the Bible is now a new Bible. So dahil hindi maintindihan yung nakasulat, mas madaling intindihin yung graphics. Sa graphics na lang tayo maniwala. Kita yung mga lumilipad ng mga demonyo, lumilipad ng mga anghel, yung nag-aapoy. Mas pinaniwalaan Tapos yung malalabnaw na kasulatan na walang kapahayagan, mas pinaniwalaan kaysa Biblia Kapag ganyan ang attitude ng tao, sabi nga, wala nang hain pa para ang tao ay mabuksan sa katotohanan. Strong delusion. Dahil dito pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, yung pangangaral ng mali. Upang magsipaniwala sa kasinungalingan. Kasinungalingan na nga, pinaniniwalaan pa ng mga tao. So, ayan ay pagpili. Nasa pagpili ng tao yan. Sabi nga ng Banal na Aklat, ang mahuhulog sa hukay ay mahuhulog. Tama po ba? Kahit sa modelin yan Kapag ang tao mahuhulog, magpakita ka na, gawin mo na lahat na mabuti sa kanya. Pero kapag ka mahuhulog talaga yan, mahuhulog yan. Sabi sa amen? Dahil nakatalaga na Nakatalaga na ang isang tao. Kung paano si Cain, mga anak, talagang inamo-amo pa siya ng Panginoon Di ba? Gawin mo ang ginawa ng kapatid mo at kalulugdan ka. Simpleng bagay, di ba? Napakasimpleng bagay na mag-present ng hain sa Panginoon pero hindi nagawa, bagkos ay pinatay ang kanyang kapatid. Sige po mga anak, mga kapatid, ang totoong kabanalan ay ang pagtanggap sa buong katotohanan. Walang mabait na maliligtas, mga kapatid. Ang maliligtas po, may pananampalataya sa salita ng Diyos. Pwedeng ang righteous, panandalian maligtas pero dadaanin pa rin sila sa pagsubok. Kaya nga pagdating ng millennium, ay dami ng buhangin sa dagat ang napahamak. Dahil lumitaw, mga anak, ang nature of the serpent sa mga taong ito. Yung paglaban sa katotohanan. So, yung pang nature ng serpente. Wala na tayong magagawa doon. Dahil ang mga totoong nagmamahal sa katotohanan, mga mapagkumbaba sila, Shall we say amen? Ang mga taong ang nasa ay maging o mamuhay na simple at maghatid ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Pero kapag ang isang tao, kahit anong bait niya, mga kapatid, pero ang purpose niya para iligaw ang mga tao ng Diyos sa katotohanan, sa diablo yan. Naniwala ba kayo? Kahit anong bait, ito. Mabait yan. Naniwala ba kayo? Maamong tupa yan sa harapan ninyo. Pero pag sa realidad, ipapahama ka niyan. Mag-ingat tayo, mga anak. Be wise as a serpent and harmless as a dove. Tama? Naintindihan natin? Harmless as a dove. Sige po, manalangin tayo. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, pinapasalamatan ka namin sa araw na ito, Panginoon, sapagkat minsan pa, binuhay mo ang mga salita sa aming mga tenga, sa aming mga puso, at sa iyong mga pagpapaalala. Panginoon, tunay na ikaw ang nagudyok ng lahat ng ito upang gawin namin ang mga bagay
Naway patuloy kang lumagay sa aming kalagitnaan. Mangusap ka at magbigay ka, Panginoon, ng mga kaloob. Tulad ng nasusulat na nagbigay ka, Panginoon, ng kaloob sa tao. At ang mga bagay ay para sa iyong kapurihan, Panginoon. Para ikaw po ay may taas sa aming kalagitnaan. At kami magsasabi na tunay ang mga bagay ay gawa ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, salamat sa buhay, sa araw-araw, Panginoon. Sa kalakasan, sa mga direksyon na ipinapakita mo, Panginoon, na tunay na ikaw ay sumasamin. Minsan pa sa pangalan ng banal na Israel na si Yahushua HaMashiach ay yung pinahiran. Salamat po sa lahat na ito. Amen. Amen. So all we say amen. Praise the Lord. So, makinig po tayo, mga anak, huwag po tayo magsasawa sa mga salita na bagamat totoo na nagpapaulit-ulit tayo, pero tandaan nyo, wala namang ibang kasulatan pa na kailangan ihain di ba? Kundi yung paulit-ulit na. Ang importante, ito'y nagre-remind. Tama? Ito'y nagpapaalala, ito'y nagre-refresh, nagbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. So, ganun lang naman Kung ano yung kinakain natin sa araw-araw na paulit-ulit din, di ba? Ganun din ang salita ng Diyos. Pero, tandaan natin, may pagkain din namang napapanahon. Tama po ba? May pagkain din naman napapanahon. Ibig sabihin, may mga idinadagdag ang Panginoon na unawa at pahayag para yung naunawaan natin ng una, hindi para baguhin yon. Hindi para i-undo. Shall we say amen? Kadalasan yung mga guro, mga kapatid, kailangan i-undo mo yung mga turo Walang undo rito, tama? Dahil ito po'y alam natin na kinasihan ng Panginoon. Walang undo, walang revert. So, pansinin mo, Brother Johnson, ang end time ngayon, di ba? Grabe, minsan, hindi lang undo, revert talaga Uulitin mo lahat yung itinuro inuulit Tama po? Dahil sasabihin, mali pala, sorry po. Total, ang revelation ay by progression Si okay lang yung mga mali-mali, So, hindi po ganun ang Biblia. Tama? Sabi sa amen? Kailangan nagtitiwala tayo sa Kanya. May pundasyon. May itinatanim ang Panginoon. Kumbaga sa building, yung pundasyon na yun, hindi basta pundasyon yun, matibay yun. Tama? Kailangan doon tayo sa pundasyon kakapit para magliwanag po ang unawa po natin. Mahirap sa walang pundasyon, At nakita natin yan, Brother Johnson, yung mga tao ngayon na nagtakwil sa mga elder na may dala ng mga mensahe na hindi naman literally tinatakwil, pero yung kanilang mga messages yung kailang pagpapahayag na ito ang sundan natin, ito ang susunod, ito ang paniwalaan ninyo dahil siya ang gagamitin ng Panginoon para mag-guide sa atin sa pagparito ng Panginoon. Naintindihan po natin? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, mga anak, dahil sana ay pagduktungin ng Panginoon kung ano man, kasi minsan nag-iisip tayo ng mensahe hindi magka-related, parang ang hirap i-connect pero ang Diyos po ang bahala. Dapat patnubayan po tayo ng Panginoon. So ang gusto kong i-share ito ng the book sealed with 7 seals. Ano ba ito? Ang sabi ni Brother Branham, that is the book of life. Ginamit po niya yung salitang book of life.
na kung saan ang mga mananampalataya ay nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat na yon. Tama? Pero tandaan natin, ang Panginoon Diyos, hindi niya kailangan ng anumang aklat. Shall we say amen? Dahil God is all-knowing. Tama? Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nandoon na sa kanyang mind. Shall we say amen? So, sino nangangailangan ng aklat? So, ang nangangailangan ng aklat ay tayo. Tama? Dahil limitado tayo eh. Hindi tayo all-knowing na kagaya niya. Tama? Tayo, kung hindi tayo mag-aaral, hindi tayo matututo. Wala tayong matututunan. Tama po? Shall we say amen? At ang pag-aaral ay patuloy. Tama po? Ang pag-aaral ay patuloy. Hindi nakagraduate ka, high school, college, elementary, o ano pa yan, nag-master ka. Hindi pa rin eh. Hindi ka titigil mag-aaral eh. Dahil walang katapusan ng pag-aaral eh. Tama? Dahil ang Panginoon ay sakdal sa karunungan at sa kaalaman at siya nagtuturo sa atin. Paano kung magpipirid na tayo, sasabihin natin, Panginoon, pagod na ako. Parang ayoko na mag-aral. Sabi po ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Tama? Shall we say amen? Patuloy at patuloy po na pag-aaral. So, ang nakakalungkot lamang sa mga nadaya, mga kapatid, na lalo na deliver ng mga panibagong Biblia at iwanan na raw yung dating kasulatan, mga kapatid. Yan po ay napakalaking kasalanan sa Panginoon Diyos yan. Dahil ang bawat kasulatan ay kinasihan ng banal na Espiritu sa ikatututo at ikaliligtas ng mga anak ng Diyos. Tama po? So, anong kasulatan yon? Yung 66 books of the Bible. Tama? Doon tayo mapapasakdal at hindi po doon sa panibagong aklat na sinasabi na ito yung bago at iwanan ninyo yung luma. So, napakalaking pagkakamali po yun. So, doon muna tayo dahil dito tayo dinadala ng Panginoon. So, daling ko muna kayo. Revelation chapter 4, verse 1. Si Juan po nakakita ng mga bagay na ito sa hinaharap. At napaka-importante na maipakita sa atin ito. Tama? Dahil sa pamamagitan niyan ay nagsisilbing liwanag sa ating mga daan yan. Tama? Kasi kung wala kang idea sa pupuntahan mo, baka mahulog ka sa daan, di ba? Kailangan bago ka bumiyahe, kabisado kayo ng mga nagbumotor, di ba? Kailangan kabisado mo yung mga daan, di ba? Para smooth na smooth yung pagbabiyahe mo. Dahil kapag wala kang idea, pwede ka matalisod, pwede ka madisgrasya. So yan ang isa sa purpose ng banal na kasulatan, mga anak. So ito, Revelation chapter 4, verse 1, basahin ko na po sa English na lamang. After this, yung mga sulat. So yun, yung mga sulat sa iglesia, mga kapatid. After this I looked, and behold, a door was open in heaven. And the voice which I heard was as it were a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapan. Sabi sa amen. So, ibig sabihin, yung purpose niyan, para ma-guide ka
sa daan ng kaligtasan. Tama po? I will show you things which must be hereafter. Yung mangyayari sa harapan mo para hindi ka mangmang, hindi ka inosente, kundi may kapahayagan ka sa bawat detalye ng kaganapan sa buhay sa ibabaw ng mundong ito. Dahil kung ikaw ay bulag sa mga bagay, ang tendency niya yan ay mapahama ka. Tama po? Kaya nga binubuksan yung mga mata natin di ba? Shall we say amen? Binubuksan. So nagsimula yan kay Juan. Ipinakita kay Juan itong aklat ng buhay. The Book of Revelation. Kung saan nakasulat ang mga tinubos. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So merong luklukan doon sa upuan na yun. At alam natin, ang original na nakaupo sa luklukan na yan, walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. Ang Creator of the heavens and the earth. Tama? So in description nito sa chapter 4, mga kapatid, walang iba yung Panginoon Diyos na nakaluklok po doon. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. So may mga bagay na hindi ko na kailangan ipaliwanag, kasi kapag ka rainbow, meaning covenant, yung precious stone sa palibot ng ating manlilikha. And round about the throne were the 24 seats. Maluklukan po ito. And upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment. Ibig sabihin, gaya na naituro ko na ng mga nakaraan, pag sinabi mong white raiment, ay hindi pa po ito ikinakasal kay Kristo. Spirit being po ito, mga anak, nasa luklukan ng Panginoon Diyos. At ang kanilang pangangatawan ay nasa libingan pa. Shall we say amen? In other words, kasi ang composition ng tao body, soul, di ba? And spirit, tama? Pero ito, white raiment. Ibig sabihin, yung katawang lupa nila, nakahiwalay pa rin sa kanila. Tama. And they had on their heads crowns of gold. So may sinisimbolan po yung crowns of gold na yan. And out of the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So yan, yung trono na yan, doon pa rin yung 7 espiritu ng Diyos. Tandaan natin, hindi naman ibig sabihin yan ay ang Panginoon Diyos ay 7 nga. Kaya sinabing 7 spirits of God ay iba-ibang kapanahunan na isinusugo niya yung espiritu na yon, which is the Spirit of Christ. Tama? Spirit of God and Spirit of Christ, iisa yon. Dahil yung Spirit of Christ ay espiritong natanggap niya sa Ama. Tuloy kong pagbasa. 7 spirits, plural po, 7. Pero yun po ay hindi ibig sabihin na 7 ang Diyos o may iba-ibang 7 espiritu ang Diyos. Hindi po, kundi bawat anointing ng ating Panginoon na isinusugo sa 7 iglesia. So ano ba itong verse 4 na to? O chapter 4 na to? So ito po yung pinaka-preview. Kaya nga meron tayong illustration, di ba? Para ma-imagine natin, di ba? Pinaka-preview ng church ages.
At ang description no nakaluklok doon ay description ng ating Panginoon Diyos, ano? And before the throne there was a sea of glass like unto crystal in the midst of the throne, and round about the throne were 4 living creatures full of eyes before and behind. Yung 4 living creature na yan ay pwede mong i-apply yan sa mga anghel at pwede mo rin i-apply yan sa mga tinubos. Shall we say amen? 4 living creatures. Tinawag din silang living creatures. Tama ba ako? Tayo ay mga living creatures. Tama? So, yung mga anghel ay living creatures. At yung kanilang anointing, yung anointing ng Panginoon na ipinagkakaloob din sa bawat isa sa atin. Tama? The same anointing. Kaya nga sabi ng Panginoon, upang sila'y maging isa, gaya din naman natin Ama ay iisa. Naintindihan natin? Meaning, one in the Spirit. Shall we say amen? The first was like a lion, the second like a calf. Ito po. Mga angelic being. And the third beast, actually yan ay mga seraphims, ano? Mga seraphims po yan. And the third beast had a face as a man. Ayan. And the fourth beast was like a flying eagle. Ito po. So, ito po yung mga attributes o mga attitudes ng Espiritu, mga anak, mga kapatid. Ano? Hindi lang tayo mapagkumbaba gaya nito, mga anak. Minsan, sa pagiging mapagkumbaba natin, nagiging matapang tayo tulad ng leon. Tama? Miski si Kristo man, bagamat siya isang banal, mga anak, mga kapatid, pero tinawag siyang the Lion of the tribe of Judah. Ibig sabihin, lumilitaw, Brother Johnson, yung kabagsikan ng tao eh. Tama? Amen. Yan ay dahil sa katuwiran. Lumilitaw yun sa pag-uugali ng tao. Hindi lang basta siya lagi nakapakumbaba. Tulad ng isang kordero, mga anak. Kaysa pa man, so tayo ay may ganong pag-uugali. Ang tao ay masyadong wise, di ba? Matalino, di ba? Ang tao. May kaisipan siya na mas malalalim sa mga kaisipan ng mga hayop, mga anak, kumpara sa mga hayop. Malawak, may talino, may kabanalan, mga kapatid. Kaysa pa man. At hindi lang yan. Ito. The fourth living creatures was like a flying eagle. Ibig sabihin, kung paano ang agila ay may matalas at may malalim na unawa, adjustable pala yung mata ng agila, no? Kahit napakalalayo alam niya kung ano ang nangyayari sa lugar na yan. Tama? Alam niya kung nasaan yung panganib, alam niya kung nasaan yung kanyang pagkain. Matalas yung kanilang mga sight, mga anak. Alam nila yan. At ang agila, hindi sumasama yan sa mga maraming mga grupo ng mga ibon, kundi sila po'y nandoon, nagsolo-solo po doon sa matataas na dako. Shall we say amen? So ganun ang attributes ng agila, mga anak. Kaya hindi natin kailangan yung masyadong maraming mga kasama na lalo na't hindi nagtutugma ang pagkakaunawa. Naintindihan po natin?
Ha? Na bagaman hindi naman natin sinasabi na nagpiperiod tayo, pero kailangan nating manahan. Kailangan natin pumayapa sa katotohanan. Dahil kahit saan simbahan ka pumunta sa panahon natin ngayon, kahit saan simbahan ka pumunta, paglabas mo, may kapighatian ka pa rin. Bakit ka mo? Kasi ang espiritu mo naghahanap ng liwanag, naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng katwiran. Pero karamihang mga simbahan ngayon, mga kapatid, pagka minsan, mas priority pa nila yung ma-please yung kanilang mga laman. Sa ngayon ba kayo? Medyo nagpahinga muna ako dahil isipin mo, alam natin ang doktrina patungkol kay Santa Claus. Sino ba nagsasanta Claus pa dito at namamasko pa? Alam natin yan. Alam natin yan. So wag daw pighatiin ang banal na espiritu. And they rest night, sabi ito, the four, with each of them 6 wings. Ayan, pag 6 wings, mga seraphims po ito. Each of them 6 wings. The 4 living creature had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest night and day, saying, Holy, holy, Lord God Almighty, which is, and which is to come. Ibig sabihin, nag-iintay sila, Brother Johnson, sa pagparito ng Panginoon. Tama? Kasi, yung pananalita na yan. So, ibig sabihin, dito sila sa church ages. Habang ang ilan na nangamatay na, ay nandoon, nakaluklok na. Tama? Yung mga namatay na, yung mga kaluluwa ng mga alagad, nandun na, nakaluklok, yung mga elder. Pero yung katawan nila, nasa lupa pa. Tama, dahil wala pa pong rapture. Sabi sa amen. At sabi pa ng mga banal, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was, sa Tagalog, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at nabubuhay at siyang darating. Pag sinabing siyang darating, ibig sabihin, naghihintay sila. Shall we say amen? And when those living creatures give glory and honor and thanks to Him that sat on the throne, ayun. Who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before Him that sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne. So yung mga espiritu pala, pwede pa rin mag-worship. Tama? Shall we say amen? Bagamat hindi pa kinokompose yung kanilang pangangatawan, mga anak. Naroon sila, sabi nga, bawat namamatay, kinukuha ng Panginoon. Tama ba? Isinasama, nakasama niya, kasama ni Kristo. So, tignan po natin, ang dinidescribe nung nakaupo doon, na bagaman sa panahong ito, alam natin, ang Panginoong Hesus ay umakyat na, sumampa na. Pero yung description, dahil si Kristo ay image and likeness of God. Tama ba? Ngayon, yung dinidescribe po dito ay hindi mismo si Christ, kundi yung Panginoon Diyos. Naniwala kayo? Sabi po dito sa 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. So, say amen. Nilikha mo ang lahat ng mga bagay. So, ang ibig sabihin, ang dinidescribe doon sa nakaluklok, walang iba yung Spirit God na nandoon. Tama? And for thy pleasure they are and were created. Maging si Kristo.
ay nilikha ng Panginoon Diyos. Tama ba? Shall we say amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. He gave His Son to be the Savior of this world. Shall we say amen? So sa chapter 5, and I saw in the right hand of Him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. So ito ngayon. Anong aklat ito? Yun ang magiging tanong, di ba? Sabi ni Brother Branham, yung aklat na yan na nasa selyo ng 7 selyo ay aklat ng katubusan. So naging misteryo, Brother Johnson, ano? Ano ba yung aklat ng katubusan? Ano ba ang aklat sa palagay ninyo? Itong tinatakan ng 7 tatak at isa-isang binubuksan habang ang ikapito ay nakapending pa. So tatanungin ko lang kayo, ano sa tingin ninyo yung aklat na yan? Na hindi nabuksan ang napakaraming hiwaga kahit mula pa lang isulat yan 96 AD at nahayag lamang sa panahon ng restorasyon through the ministry of William Marion Branham. Kaya napaka-importante na merong William Marion Branham di ba? The Elijah of this hour. Di ba? I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and the dreadful day of the Lord. She shall turn the hearts of the fathers to their children and the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Ibig sabihin, tumutukoy sa last days, sa wrath of God na darating. So, isinugo si Elijah. Yung propeta ang kinilala po natin. At hindi siya nagdala ng panibagong kasulatan. Tama po? Na inakala ng end-time movement na bago na ang Biblia. Dahil dumating ang interpretasyon ng propeta. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang trabaho ni William Marion Branham ay mag-interpret at magpakita ng mga propesiya sa mga bagay na mangyayari sa harapan. Tama po? Papatibay lang yan, magdadagdag lang yan katulad ng inihula niya patungkol sa Los Angeles, mga anak. So mangyayari yan. Nangyari na nga yung iba, pero yung higit na malala ay yung lulubog dahil ayon sa mga scientifico, yung ilalim pala niyang Los Angeles na yan katubigan na, no? At meron na lamang mga parang tukod-tukod na lang. Ayun sa pagsusuri yon. Maraming fault line. In other words, kaya pag dumating yung the big one, wala nang California. Los Angeles. Pinangalan pa sa anghel, ano? So ito, sabi dito, I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. So may aklat na hawak yung Panginoon, di ba? I saw in the right hand of him that sat on the throne, description pa rin ito, nung Almighty, yung makapangyarihan sa lahat. A book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book. So sumisigaw yung anghel. Sino ang worthy? Parang nagkakaroon ng dramatization sa langit, sa ambition ni Juan, A strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof.
Natural, ang isang aklat na nasiselyuhan, halimbawa, ito yung aklat. Scroll kasi yun nakapalibot na gano'n. Halimbawa, ito yun. Hanggang nandito, may selyo pa yan, hindi pa mababasa yan. Tama, may selyo pa So, gano'n ang ibig sabihin dito. Kailangan tanggalin mo muna yung selyo. At pag nabuksan mo yung selyo, bubukas din sa iyo aklat at nandoon ang mga hiwaga. Tama? Sabi ni Brother Branham ay the Book of Life. Yung patungkol niya dito sa book sealed with the 7 seals. Pero mas nagiging transparent ngayon sa nakikita natin dito sa end time. Mas plain ang pinapakita ng Panginoon. Strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. So, ulitin ko yung tanong ko. Tandaan natin, walang nakaunawa ng aklat ng pahayag maliban sa sulat sa 7 iglesia ng panahong yan ng Ephesian Church. Dahil yung bawat sulat sa bawat iglesia ay pinadala ni Juan yun, kalakip ng mga hula. Yung Book of Revelation. Gumawa siya ng 7 kopya ng Book of Revelation at ibinahagi niya doon sa 7 iglesia. Sa Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Yun ay dito sa panahong ito. Sa panahon ng iglesia na pinag-iwanan ni Pablo. Ito yung mga pawang tipo na lamang ito Tama? Shall we say amen? So, para maintindihan lang ninyo. So, yun ang naintindihan nila, yung kondisyon ng kanilang simbahan sa panahon na yon. Sino nakabasa ng church ages? So, dapat nagbabasa kayo. Nagbabasa kayo ng Biblia niyo. Malapit na ang panahon ng pagparito ng Panginoon. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Wala sino mang tao may karapatan na tumingin man lang o magbukas ng aklat na yon. So, ibig sabihin, sarado at sikreto. Tama? Yung aklat na hinahawakan ng makapangyarihan sa lahat. Nakalukluk po doon, mga anak. And I wept much because no man was found worthy to open the book, to open and to read the book, neither to look thereon. Walang worthy. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So siya po ang may may karapatan. Tama? Sa aklat na yon. Naintindihan natin? Mahalaga to, mga anak. Napaka-importante nito. Na meron lang akong gustong ipakita sa inyo. Simpleng bagay lang. Pero pag naunawaan ninyo, malaki ang mabubuksan na pagkakaunawa. Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ. So ito pala'y revelation ni Hesus Kristo. Naintindihan natin? Which God gave unto Him. Pero yung revelation na yan, sino pinanggalingan? Galing sa Ama. Shall we say amen? Ang purpose to show unto His servants. Sino yung mga servants? Mga manggagawa. Things which must shortly come to pass, and He sent and signified it by His angel. May anghel. Sino yon? Walang iba, si Michael. Didiretso ko na sa inyo, pero yung versikulo sa susunod na lang. Unto His servant John. Ibig sabihin, ang kausap ni Juan, walang iba si Michael, di ba?
Tama? Siya yung nagsasabi doon, come up higher. And I will show the things which must be hereafter. Mga ministering spirit po ito, itong mga anghel na ito, mga kapatid. Si Michael po ang ginagamit para ipakita kay Juan yung mga bagay na ito, no? So yun, nakita niya, one throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne. Sa verse 4 po yun, chapter 4. So sinabi ko na kanina yan, na ang description na yan ay description po ng ating Panginoon Diyos, wala pong iba. So dito sa chapter 5, sabi dito, nagtatanong yung malakas na anghel na yun, ano? Sumisigaw ng malakas na tinig. Sabi niya, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Dahil napakahalaga nito nung aklat na yan na mabuksan. Diba? The revelation of Jesus Christ which God gave unto Him. Kasi yun ang magiging pathway natin, yung revelation na yun, yung knowledge of truth, yung revelated oil. Yun ang magiging gabay ng bride. Diba? Amen? Na nag-iintay sa pagparito ng Panginoon. Yun ay ilawan. Ilawan na punong-puno ng langis, ng pahayag. Ha? Amen? Amen. Kaya nga yung aklat ng pahayag ay huling isinulat ito, mga anak At wala nakaunawa sa kanila nung isinulat yan. Dahil ang interpretasyon yan ay sa huling mga araw, sa restorasyon. Sino ang nag-restore niyan? Una-una si William Marion Branham, then yung End Time John, kasama ng Seven Thunders. Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Napakahalaga nun. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Walang worthy. So, kapag wala palang worthy, talagang mapapaiyak ka, tulad ni Juan, di ba? Ngayon, mga kapatid, napakaraming pastor, pag ang Book of Revelation ang pinag-uusapan, Brother Arky, tigilan na natin yan, masyadong malalalim yan. Huwag natin pag-aralan niya. Iba na lang. Mga kapatid, si Juan nga napaiyak di ba? Tama? Because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Kasi nga, mga kapatid, sealed with the 7 seals ito Sekreto tama? Pero doon pa lang sa bungad, mga kapatid, sa sulat ni Juan, ay kita na natin na ito'y ibinigay na kay Kristo. Tama? Siya ba say amen? Pero dito, kinikwento pa lamang niya na ito'y silyado. Tama? Parang dramatization kung gaano kahalaga itong aklat na ito. The Book of Revelation, na tinawag ni William Marion Branham, the Book of Life. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. So, napaiyak siya. Pero sa panahong ito, mga anak, yung mga kapahayagan ng mga selyo, ng aklat, talagang tila baliwala, no? Pero alam niyo ba, yung mga nilalaman ng mga selyong ito,
dahil nahayag sa panahon nakumpleto sa panahon ni William Marion Branham ang pagpapahayag nito, ay marami ng gumaya. Brother Johnson, marami ng gumaya eh. Mga hindi naman sumunod sa yapak ng propeta, may hindi nakarating sa pagtuturo ni Brother Jackson, mga kapatid. Pero nagtuturo na ang mga selyo ay bukas na. Alam nila eh. Tama. Wais ang diablo eh. Ang problema ay ganito. Ang problema ay ganito. Dahil nga yan ay silyado, gumawa rin din sila ng aklat na ang ikinakatwiran nila, the Bible is now a new Bible. Eto, silyado pa rin. Pero nandito meron akong kopya. Tanungin mo, saan mo pini-imprenta yan? Sino ang author niyan? Hindi maglilink sa Elijah Ministry. So, ibig sabihin, kasinungalingan. Tama. At bakit ayaw ipakita yung author ng aklat na yun? Ibig sabihin, ang purpose niya para magligaw ng tao. Tama. Dahil ang Biblia, mga anak, mga kapatid, ay nagtuturo po ng continuity. Alam niyo yung continuity? Kapag kami tinuro ko ngayon dito, may susunod pang aklat, pero continuity yan. Magkasunod yan. Tama? Shall we say amen? Kaya nga yung Book of Revelation, ito yung huling aklat ng Biblia, di ba? Shall we say amen? Patay na ang original ng mga alagad, siwa na lang ang natitira nang isulat niya ito. Tama po. At nung magkatapos niyang maisulat ito, binawian siya ng buhay, mga anak. 4 na taon bago niya ito maisulat. O after na maisulat niya. So walang interpretasyon, tama? Kasi siwan lang ang nakakita nung bagay na yon, napawang puro puro simbolo puro simbolo. Kaya maraming umaayaw na mag-interpreta ng Book of Revelation. Pero mayroong mga malalakas ang loob, Brother Johnson. Sinasabi pa, the Bible is now a new Bible. Problema yan. Pag walang continuity, huwag po natin yan tatanggapin. At huwag nating paniniwalaan. Shall we say amen? Ang katwiran pa ng isang mangangaral yung gospel na yan sinulat lang naman ng tao yan Yung epistle sinulat lang naman ng tao din yan Huwag nyo na intindihin yung mga sinulat ng mga apostol. Yan ba naman ay may kakatwiran mo, mga anak? Hindi pwede ikakatwiran yon dahil silang inutusan para mangaral patungkol sa kaligtasan. One of the elders said unto me, "Weep not, behold the Lion of the tribe of Judah, the Root of David." Huwag kang umiyak, Juan. Narito, ang leon ng tribo ni Judah. Sino po yun? Leon sa tribo ni Judah? Si Kristo. Amen? Si Kristo po yun. The Root of David, anak siya ni David, sa kadahilanang siya po ang magmamana ng trono ni David. Sa millennium po yun, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So, sino yun? Nag-isa na kwalipikado para kumuha ng aklat at magbukas ng mga hiwaga nito? Doon pa lang sa Revelation chapter 1 verse 1, mga kapatid di ba? Natural, ano ba yung nauna? Yung nakita ni Juan, pinakita sa kanya, o yung nagsulat siya? Natural, papakita muna sa kanya, di ba? Bago siya nagsulat. So, bago siya pumunta sa verse 1, doon siya nagsimulang magsulat dahil ng mga bagay na nakita na niya. Tama? So, sa chapter 4 siya nakakita. Tama? At nagsimula siyang magsulat, naglagay siya ng introduction doon.
the revelation of Yahushua HaMashiach, which Yah gave to him, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he signified it through his angels. Di ba? Ay, yung mga anghel na nagpatotoo ko yan. May anghel na ginamit. Brother Johnson, yung ano pala, yung kanilang Diyos, diretso palang nagpunta sa imprenta, Nagpa-imprenta, Ha? Isipin mo yung nagpunta rito, no? Sinungaling, Gusto niyang palabasin yung Diyos, nagdiretso sa imprentahan. Dahil walang author, Yung problema, yung pina-imprenta ng Diyos doon, merong wrong spelling. Ang bihira, paniniwalaan mo ba yan? Kung kayo may espiritu ng Diyos, madali mong malaman ang taong mandaraya. Tama? Amen? And lo, and behold, and lo, in the midst of the throne and of the four living creatures, a lamb, as it had been slain. So, yun pala. Ito pala ang worthy. Tama? Shall we say amen? Yung pagiging kordero niya, dahil siya po yung nag-alay ng kanyang buhay, para maibalik tayo sa Panginoon Diyos. At dito mga kapatid, bilang worthy para sa aklat na yan ng buhay, sabi ni Brother Branham, o yung aklat ng kapahayagan na natatataka ng 7 selyo. Yun ang pinaka-plain na pananalita. Yung aklat ng kapahayagan, the book of Revelation, was sealed with the 7 seals. Naintindihan natin? Ibig sabihin, hindi nyo pa panahon para maunawaan ito. Kung kayo'y nabubuhay sa panahon na yan. Tama? Dahil may tamang panahon para yaan ay ipapaunawa saan yan dito po sa huling mga araw. Tama? So, anong babasihan natin ngayon? I-trace natin ang history para mapatotohanan ang aklat na nasiselyuhan ng 7 selyo. Tama? Amen. And he came and took the book out of the hand of him that sat upon the throne. So, yan, kinuha niya yung aklat. Mga anak. Bilang authorized upang magbigay ng buhay, upang mag-alay ng katubusan sa tao. And when he had taken the book, the 4 living creatures and the 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Ngayon, tanungin ko kayo, si Kristo ba sinamba? Dapat ba siyang sambahin? Sinamba nga dito Tama po? Sa ngayon ba kayo, sinamba si Kristo? Pero, bilang tagapagligtas. Hindi bilang creator. Tingnan nyo. Sa verse 9. So, verse 8 muna, kumplituhin natin, The 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. So, yan, nananalangin sila. Humihingi sila ng saklolo doon sa tagapamagitan. Amen? And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book. Yun. Kasi nga, hawak nga ng ama na nakaluklok doon Tama? Shall we say amen? And to open the seals thereof, for thou was slain and has redeemed us. Ayun, yung salita na yun. He redeemed us to God. Tinubos tayo pabalik sa ating Panginoon Diyos.
Redeem us to God by thy blood out of every kindred, tongue, people, and nation, and has made us unto our God kings and priests. So sa magtatagumpay po ito. Amen? And we shall reign on the earth. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and the living creatures, and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousand of thousands. Kayo na bahala mag-compute kung gaano karami yan, ano? Sabi ng isang komentary sa 100 million. So sa verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor, and glory, and blessing. So ito, sabi ng Panginoon, siya ay nakatanggap ng kaluwalhatian ng Ama. Tama? Before the world was. Ang ibig sabihin niyan, nakaplano na. Tama yun ang ibig sabihin. No? Hindi ibig sabihin na yung baby, dinadakila na. Tama po? Buhat pa ng itataga sa libutan. Hindi pa po. Kailangan may proseso, may panahon para siya itaas. Riches, wisdom, strength, honor, and glory, and blessing. And every creature which is in heaven and on earth, you see, in heaven and in earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, blessing and honor and glory and power to be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Sinamba ba yung kordero? Sinamba di ba? Shall we say amen? Bilang imahe ng Diyos. Kaya wag niyo ma-misinterpret. Baka mamaya pag nagkatagpo kayo ni Kristo ng harapan ng ganyan, baliwalain mo siya. Baka mamaya sabihin mo, hindi naman ikaw yung Diyos hindi naman ikaw yung Ama Pero tandaan natin, ang Diyos ay nakay Kristo. Tama? Hindi po oneness yan, Shall we say amen? Dahil iba ang creator, iba ang redeemer. Tama? Pero tandaan natin, God is also a redeemer. Tama? Dahil ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So lalabas din na redeemer din siya. Tama? Kasi kung walang pantubos, walang katubusan. Kasi siya ang gumawa. Simple yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have an everlasting life. Ganun kasimple lamang yon. Ang Diyos ang nag-provide ng manunubos. So God is also a redeemer. Tama? And the four living creatures said, Amen. And the 24 elders fell down and worshiped Him that liveth forever and ever. That is God, mga kapatid. Siya po yung sumasa lahat-lahat. So dito, tuloy-tuloy ko lang ito, mga kapatid. Hindi ko na habaan. Kasi ito ay pagre-refresh na lang. Na-mensahe ko na sa inyo ito ng mga nakaraan. Kung natatandaan ninyo, meron lang akong gustong ipagdiinan dito patungkol sa Book of Life na binabanggit ni William Marion Branham. At ang Book of Life na yan ay nasa selyuhan ng 7 selyo. Brother Johnson. Tapos amen? So ngayon, naiintindihan ba ninyo kung ano yung Book of Life na yan? Na doon nakatala ang mga buhay ng mga tao. Yung 4 living creatures, yung naka-white robes na walang makapagbilang, yung mga tribulation saints, yung bride, yung maghahari, yung mga
Shop Nations. Mga kapatid, nasa Book of Revelation lahat yan. Hindi naman kailangan isa-isahin. Si Levi, Paul. Hindi naman kailangan isa-isahin yan. Shall we say amen? Merong nga dyan, nakatala sa Book of Revelation that no man could number. Pero mga ligtas yun. Hindi kailangan ng Panginoon Diyos ang listahan para makilala niya kung sino yung mga naligtas. Di ba? Ganyan kasi sa sa teorya di ba si San Pedro nakatayo ng gano'n, no? May listahan, no? Anong pangalan mo? Wala ka dito, hindi ka nakalista dito. Hindi po ganun yun. Tama. God is all-knowing. Shall we say amen? Sapat po, mga kapatid, na bigyan tayo ng kapahayagan, bigyan tayo ng unawa, bigyan tayo ng buhay. At makita natin siya ng harapan at mabubuhay tayo sa Kanya. Enough na yun. Shall we say amen? Amen. At makikita po ninyo dito, pag binasa nyo ang chapter 6 ng Book of Revelation, ito po ang church history. In a form of symbol. Tingnan nyo. And when the Lamb opened one of the seals, di ba, ang aklat ay silyado ng 7, di ba? Ngayon, binubuksan ngayon yung mga nakaharang doon sa aklat na yon. At ano ba ang nahahayag? When the Lamb opened or release one of the seals, inalis yung selyo. Natural, pag inalis mo yung isang selyo, merong lilitaw doon sa scroll. Tama? Ibig sabihin, meron kang mababasa doon. Tama? Sino yung mababasa mo? Yung mga hiwaga. Tama po? Yung mga hiwaga. Yun ang makikita mo doon. Yung mga kaganapan. Pero wise ang Panginoon, mga kapatid. Simple lang ang kaparaanan niya. Dahil alam niyo ba, itong mga selyong ito kinopya na Alam nila. May aklat na selyado ng 7 selyo. Sasabihin nila sa'yo, hindi nga pinasulat, di ba? Ito yung ngayon yan. Dahil ikaw inosente ka, oo nga, meron nga hindi pinasulat, baka yan na nga yun. Pero hindi maglilink sa mga sinabi ng gospel ng Lumang Tipan at sa sinabi ng mga alagad. Doon na lang makikita mo na malabnaw malabnaw yung pagpapahayag Napakalabnaw. At kung yan yung bagay na hindi pinasulat noon at ngayon pinasulat na, hindi po yan yung masasabi nating tumutungkol sa kulog. Dahil yung kulog, yun yung bagay na hindi pinasulat. Tama? Yun lamang ang hindi pinasulat. At tandaan natin, ang kulog, yun ay makikita lamang natin o maunawaan natin through the 7 thunders. At kung hindi ka dadaan sa apostles and prophets like William Marion Branham and Brother Jackson, wala kang makikita dyan. Wala kang maiintindihan dyan. Dahil hindi magtutulay ang kapahayagan Hindi po magtutulay-tulay. Kahit na sabihin mong the Bible is now a new Bible, kung hindi yan naglalapat sa mga naituro na ng mga alagad. Sabi ni Pablo, anghel man ang mangaral na iba sa aming naiaral na ay matakwil.
Matatakwil ka talaga pag nagdala ka ng panibagong kasulatan Susumpa ka ng Diyos. Shall we say amen? Ha? Ang bawat kasulatan ay naaayon sa kapanahunan. At yung panahon na yan, sa bawat panahon na yan, may mga ginagamit ang Diyos. Hindi po pwede ang Panginoon Diyos pupunta sa imprenta at magpapa-imprenta doon. Tama? Hindi maipakita sa akin ang author nung New Bible na raw yun Yun daw ang absolute na sino yung author niyan? Parang may something Ang Diyos ang sumulat nito. Oo nga, alam ko kung ang Diyos mo sumulat yan. Sino nagpunta sa imprenta para magpa-imprenta niyan? Mga kapatid, sino nga editor niyan? Ang Biblia po, ang Old and New, may mga scroll yan, binasihan yun. Tama? Ha? Sino sumulat no? Mga alagad, mga propeta. Meron pong manuscript. Ito, mga kapatid, diretso sa imprenta So, kasinungalingan yan. So, dito mga anak, may pinakita ang Panginoon kay Juan. Chapter 6 lang itong binabasa natin, di ba? Pero pag binasa mo ng buo ang Book of Revelation, makikita mo, marami ka pa rin hindi maintindihan talaga doon. Tama? Sabi sa amen. Pero, sa panahong ito, mga anak, through the apostles and prophets, ay marami na tayong naunawaan. Dahil mahirap talaga intindihin ito. Tignan nyo, And I saw when the Lamb opened one of the seals, I heard as it were a noise of thunder, one of the 4 living creatures saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse. And he that sat on him had a bow, and a crown was given to him, and he went forth conquering and to conquer. So ganun lang ang pananalita, napakaigsi. Tama? Shall we say amen? Pero kapag ka nag-trace back ka sa kaisipan ng mga alagad, mga kapatid, alam nila. Sino po ito? He went forth to conquer and conquering. Sino po? Walang iba kung hindi ang hari ng empero. Shall we say amen? Ang hari ng empero ng Roma. Tama ba? Kaya naintindihan ito ni Juan He went forth conquering and to conquer. One of the 4 beasts living creatures saying, Come and see. So ayan, one. Yan yung mga anak ng Diyos na pinahirapan, pinagpapatay ng kahariang ito. Tama? So nahayag yung misteryo dito about the first seal. So second seal. And when he had opened the second seal, I heard the second living creature say, Come and see. So the same pattern. And there went out another horse that was red. So ibig sabihin, bumabaha ng dugo. And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. And that they should kill one another. So, ano yan? Trabaho ng Antikristo yan. Tama? Kill one another, and there was given unto him a great sword. So, emperor pa rin. Tama? Pag nag-trace ba kayo sa history, emperor pa rin ng Roma. Tama? At pilit ikinukonvert ang tao. Ang mga tao, mga kapatid, sa kanilang maling pag-unawa. Tuloy lang natin. And when he had opened the third seal, I heard the third beast, or third living creature, Come and see, and I beheld, and lo, a black horse.
And he that sat on him had a pair of balances in his hand. Ito po. Ibig sabihin, nasa panahon na ng Dark Ages. Shall we say amen? First horse rider, nakaputi siya sa kadahilan ng may pandaraya sa panahon na yan. At dito, yung red horse, patayan naman. Shall we say amen? Pag binasa niyo yung Church Ages, makita po ninyo doon na merong 10 years Great Tribulation. 10 days or 10 years. Sa history ay 10 years. Under Diocletian. Ang bawat Kristiyano, Hudyo ay pinapatay ni Diocletian, mga anak. Then, black horse, ibig sabihin, dumating tayo dito, nag-iba siya ng kabayo, yung itim, pasok na po ang ang papasi. I heard the third living creature singular, say, come and see, and I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Pair of balances, ibig sabihin, nagninegosyo na siya. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see, thou art not the oil and the wine. So mga anak, meron na siyang mga sariling doktrina na ibinebenta. Amen? May dala na siyang timbangan. At hindi pinahintulot na ang buong katotohanan ay hindi magpatuloy. Heart not the oil and the wine. Nagpatuloy pa rin yan. Tama? So dito, ang kaalisabay dito, mga anak, ay yung panahon ng Reformation period naman. Alam niyo yung nangyari sa Reform? Di ba? Binalik nila unti-unti ang pananampalataya sa ating Panginoon. Bagamat nagdilim sa panahon ito. Kaya nga nakasakay siya sa black horse. And when he had opened, sa fourth seal naman, and when he had opened the fourth seal, I heard a voice of the fourth living creatures say, come and see. And I looked, and behold, a pale horse. So nagsama-sama na, mga kapatid, yung ibang uring kaparaanan po ng kaaway. Alam natin kung paano naipoproduce yung pale color, pag pinag-mix mo ang mga kulay na yan, ang labas niya maputla o pale. Sabi dito, and I look and behold a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and powers was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with a sword, with hunger, with death, and with the beasts of the earth. Mga anak, so iyon ang kaparaanan ng kaaway doon sa pale horse na yon, yung kanyang kaparaanan. So pagpatay pa rin, to kill with a sword, with a hunger, and with death, and with the beasts of the earth. So sa fifth seal naman, sino to? Alam natin, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. So alam natin, ito po yung mga Hudyo. Tama? Shall we say amen? The souls under the altar, dahil doon nila kinakatagpo ang Panginoon Diyos sa paghahandog doon sa altar. Tama? Shall we say amen? And they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Kaya yung mga Hudyo ngayon
Di ba? Kapag ka sila inatake, gaganti sila. Tama. Ngipin sa ngipin. Sabi sa amen? Ha? Ngipin sa ngipin. Patayan talaga yan. Kaya nga nangihingi sila ng ganti rito eh. Tama ba? Ha? How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Pero kung Kristiyano yan, kagaya ni Stephen, Panginoon, wag mo nang iganti sa kanila yung ginawa nila sa akin. Yung pagpatay nila sa akin, wag mo nang iganti sa kanila. Yan ang mga Kristiyanos, tama? Yan ang mga tagasunod ni Kristo, tama po? Shall we say amen? Pero ito, souls under the altar, ito yun na mga nag-reject kay Kristo. Tama? Pero binigyan ba sila ng buhay? Binigyan sila ng buhay dahil sa pangako. Tama ba? Ha? Dahil sila ay anak ni Abraham. Ang mga Hudyo. At anong sabi pa dito? And white robes were given unto them, every one of them. Given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest, yet for a little season. So, dyan muna kayo. Amen. Yung mga kaluluwa nyo, dyan muna sa Panginoon. Manatili muna kayo dyan habang hindi pa kayo nire-resurrect. Hintayin nyo muna yung mga kapatid nyo dito. Dito. Hintayin nyo muna yung mga kapatid nyo dyan. And they cried with loud, sa verse 11, and white robes were given unto them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season. So yun, little season po yun, yung panahon na yan. World War II, 70 AD, yung mga Hudyong pinagpapatay doon. Maging dito sa church ages, maraming Hudyo napatay dyan. Souls under the altar. Hintayin daw. Sabi dito, white robe were given unto them. White robe, ibig sabihin, eternal life yon. Shall we say amen? Bihis ng buhay yon. And it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants. Sino yung fellow servants? Yung mga Hudyo po na nabubuhay dito. Shall we say amen? Sa last days. Ang gagawin sa kanila? Until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. So pagpapatayin din. Tama ba? Ilan ang namatay sa mga Hudyo? So, ano sabi ni Zechariah? 2/3. Tama ba? 2/3 ng mga Hudyo patay. At mangyayari, sabi dito, that should be killed as they were, should be fulfilled. So, yun ang mga selyo. So, 6 seals, ito naman yung when he had opened the 6 seals, verse 12, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken up a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman hid themselves in the dens, and in the rocks of the mountains. And I saw and said to the mountains and rocks, fall on us, and hid us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? So ito pong 6 seals, yan po ang wrath of God.
Shall we say amen? Saan yan? Dito. Sa dulo ng 7 years, last week of Daniel. At may mga maliligtas pa rin po doon. Shall we say amen? So yung aklat na ito na napakahalaga. Tingnan nyo 96 AD, ito nangyari. And when he had opened the seventh seal, ito na, binuksan na yung kapito. There was silence in heaven about the space of half an hour. So silence. Shall we say amen? Nagkaroon ng silence. Tama. Doon nakita ni Juan, yung pampitong selyo, binuksan. Pero, walang ipinakita. Tama. Shall we say amen? Walang ipinakita. Ano nangyari? Silence. Tama. Silence. Walang simbolo. Walang kahit anuman. Basta, sabi diyan, half an hour silence. Shall we say amen? Ibig sabihin, kung nag-silence yan, merong mahahayag yan sa half an hour. Tama? Shall we say amen? Kasi kaya silence yan, hindi ipinahintulot isulat. Tignan po natin dito. Verse 10. Chapter 10 pala. And I saw another mighty angel. So, kilala natin kung sino itong mighty angel na to. Natatayo. Para ipaglaban si Israel. Shall we say amen? Sino yan? Si Michael. Tama? Pero ang description niya, description ng Panginoong Jesucristo. Dahil inutusan siya tama? Habang si Kristo ay nandoon sa marriage supper. Sa marriage supper, kasama natin si Kristo doon, mga anak. Kaya yung anghel ngayon, yung makapangyarihang anghel nito, yung malakas na anghel nito, ipagtatanggol niya ngayon, ipaglalaban niya yung naiwan sa rapture. Sino yung mga naiwan sa rapture? False virgins at yung mga Hudyo. Tama? I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. Bukas na ba yung aklat? Tama. Shall we say amen? Ibig sabihin, yung aklat ng katubusan ay kumpleto. Nakumpleto na. Tama? Nakumpleto na. He had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, Gentiles, and his left foot on the land of Israel. Shall we say amen? And cried with a loud voice, as when a lion roared, and when he had cried, the 7 thunders uttered their voices. Nung magsasalita siya, nung sumisigaw siya, ay hindi naman narinig yung tinig niya di ba? Kasi meron siyang gustong ipahayag tama? Sa pagbaba ng makapangyarihang anghel na ito, meron siyang gustong ipahayag. Dahil tapos na ang biyaya di ba? Ano yung gusto niyang ipahayag? Yung message of instruction para sa bride. Naintindihan natin? And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. Susulat sana ni Juan. Nakita ni Juan yun. Hindi naman tayo nagtataka o nagtatanong. Nakita talaga ni Juan. Di ba? May nangyari, di ba? Merong sasabihin yung anghel. Tama. May sasabihin yung 7 kulog. Pero ang problema, nung isusulat niya, ito ang bilin sa kanya. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write,
O, isusulat niya ngayon. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Meron palang sinikreto di ba? Voices of the 7 thunders, tama? Shall we say amen? Bakit kung 7 thunders yung dala-dala niyang New Bible, sana alam niya. Ito yung tinig ng 7 kulog. Ayan. Tama. Mga kapatid, hindi alam kung saan galing yung libro. Tama. Ang Diyos daw, nagpa-imprenta nun. Itong problema, nung binabasa, hindi maituloy yung pagbasa. Sabi ko, merong spelling yan. Sabi ko, amen. Ha? May correction. Tapos napakalabnaw ng mga pananalita, mga anak. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa end time. The Bible is now a new Bible. Kaya wala silang continuity. Hindi nila mapagtulay-tulay. Na itong lihim na ito, hindi po ito ang kabuuan ng aklat na sinelyuhan. Kundi ito'y bahagi lamang. Tandaan nyo ito, pakinggan nyo ito. Ito'y bahagi lamang. Dahil ikapitong selyo na ito Tama. Ikapitong selyo na ito. Bahagi na lamang ito. At hindi na kailangan isulat ito. Naintindihan ba ninyo? Tingnan nyo kung bakit hindi na kailangan isulat Kasi time is no more na And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Huwag mo isusulat yan, Juan. Ha? Huwag mo isusulat. Hindi naman sinabi, pagkatapos ng mga bagay, sige Juan, isulat mo na. Ayan, eto na nga yun. Yung bagong Biblia nila. Sabi nga dito, instruction, huwag mong isusulat. Pero walang sinabi na isulat mo na. Tingnan nyo And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth. Nabasa nyo na ba yun? Seal up those things which the 7 thunders and utter and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever, that is God, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Hindi na raw magtatagal. Tama. Hindi na magtatagal. So ano mga signs? But in the days of the voice of the 7th angel, sino yung angel na yun? Yung bumababa sa verse 1. When he shall begin to sound the mystery of God, kapag ka nagproproclaiman na siya, sumisigaw na, the mystery of God or the grace to the Gentiles, mystery kasi sa kanila yun di ba? Tama? The mystery of God should be finished. Matatapos. Should be. Tama? Pag sinabing should be, kailangan munang ipangaral ang tinig ng 7 kulog. Tama? Shall we say amen? Pero pinasulat ba? Hindi Tama? Shall we say amen? As he had declared to his servants, the prophets. Bakit wala ang apostol dyan? Kasi yung propeta yan, ng Old Testament, doon ipinahayag yan, doon idiniliklara yan, na tayo ay may kaligtasan din. Tama? Pero naging hiwaga ito para sa Israel. Tama? Na bagamat hinuhula ng mga propeta sa lumang tipan na tayo ay may mga kabahagi po tayo ng kaligtasan na yan. Shall we say amen?
And the voice which I heard from the heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. Tandaan po natin ito. Sa langit ba may imprentahan? Ang Diyos ba kailangan niya ng printed material? Wala eh. Di ba? So ano ang sinisimboluhan ng aklat na yon? Yung kapahayagan ng aklat ng buhay. At ito'y nung nasa kamay, nung makapangyarihan sa lahat, naseselyuhan ng 7. Shall we say amen? Inuulit-ulit ko nga anak, mga kapatid, para maging klaro sa atin ito. Dahil mahirap magsalita na para bagang alam natin ang lahat ng mga bagay. Nakaselyo, ibig sabihin sinikreto. Tama? From first seal to 7th seal. Tama? Shall we say amen? Pero pagdating dito, isang selyo na lamang yung nalalabi. Tama po? At yun ay ang 7th seal. Tama? Yung 6, alam na natin yon dahil naipahayag na ni William Marion Branham base sa continuity ng gospel. Tama? Shall we say amen? And I went, sabi dito, and the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which is standeth upon the sea and upon the earth. Pumunta ka dun, 1. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So ayun, di kinain niya. Hindi literal na aklat yun, tama? Shall we say amen? Kundi yung po ay revelation of Jesus Christ which God gave to Him. Tama? To show unto His servants things which must shortly come to pass. So nakita nga ni Juan ang lahat ng mga bagay na nangyari, naganap, di ba? Si Juan po ang may sabihin na natin, lalim na kapahayagan na ipinagkaloob po sa kanya. Agree po ba kayo? Nakita niya pinakita sa kanya mga bagay sa harapan At may mga bagay siyang nakita na hindi pinahintulot na may paalam. At yan po ay hindi ang kabuuan ng aklat ng selyo. Tama? Kundi bahagi lamang ito ng 7th selyo. Doon lang. Tama? Shall we say amen? First seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seals. May mga simbolo di ba? Tama? Na kapag binasa mo, makikita mo doon kung ano nangyari sa history. Tama ba ako? Yung White Horse Rider. Mandaraya, ang kaaway. He went forth to conquer and to conquer. Then, Red Horse. Yung espiritu na yan na kumikilos doon para pumatay, mga anak. Then, Black Horse, Pale Horse. Ecumenical. Ibig sabihin, pinaghalo-halo na. Hudyo, pananampalatayang Hudyo, pananampalatayang Muslim, pananampalatayang Hindu, pananampalatayang ng Buddhism, pananampalatayang ng kung sino-sino. Alin na kayo dito, pagsama-sama tayo. Pagsalo-salo tayo sa confusion. Tower of Babylon. Shall we say amen? Ecumenical, And I took, verse 10, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my belly sweet as honey, and as soon as I have eaten it,
my belly was bitter. Nagkaroon siya ng burden, nagkaroon siya ng kabigatan. Shall we say amen? Anong kinain niya yung aklat na yan, mga anak? Ibig sabihin, punong-puno ng pagpapahayag na kailangan niyang ipahayag, ipaalam sa mga tao. Sabi po dito sa verse 11, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Ang sabi, manghuhula kang muli sa lahat ng mga bansa. So, sino yan? Alam natin, si Juan patay na, di ba? 100 AD, patay na siya. Ibig sabihin lang nito, the same anointing na kay Juan ang isusugo dito sa end time. Para matupad po ito, you must prophesy again. Shall we say amen? Ibig sabihin, mas malalalim at mas kumpleto na pagpapahayag. Tama? Kasama na yung mga first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal. Kasi buong aklat nga di ba? Pati yung seventh seal. Yung understanding kung ano yung hindi pinasulat. Tama? Ipapahayag kay nino sa kasintahan ni Kristo. Yung mga ikakasal lang. Agree kayo? Agree ba tayo? Para lang sa ikakasal ito. Shall we say amen? Kaya kapag wala kang ka-idea kung sino ang first bang of thunder, malabo ang pangakong rapture sa iyo. Naintindihan ba natin? Naintindihan natin. Dahil yun ang palapos bago mag-rapture. Yung tinig ng arkanghel. Tama? Dahil ang tinig ng arkanghel ay tinig ng 7 kulog. Tama? The Lord will descend from heaven with a shout. Yung mensahe na ini-enjoy natin ngayon, ano pa? With the voice of archangel. Ano yung voice of archangel? Yung po ay nag-transmit sa 7 thunders. Tama? Kasi kung wala ka ring revelation yan, kahit galing ka pa dito sa shout, kung ikaw ay nabubuhay pa at hindi mo mare-recognize ang voice of archangel, sinasabi ko kung ikaw ay nabubuhay pa, dahil yan ang magiging sukatan para ma-rapture ka Naintindihan ba natin? Amen? Tatlo yan. The Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. So yung trumpet of God, alam natin, ito'y tinig mismo ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan natin? So ano yung voice? Kaninong tinig yung voice? You shout? Tinig ni Elijah. Tama? Sumisigaw sa ilang. Yung tinig naman ng thunders, yun ay tinig ng arkanghel. Tama? Na bumababa na. Yan ang kasunod. Resurrection of the dead. Tama? Maririnig, sabi ng Panginoon, maririnig ng mga patay ang aking tinig at ang mga patay ay magsisibangon. Tama? Shall we say amen? So malinaw po yan.
mga anak. So kung meron bagong aklat, pero hindi nga pinaimprenta eh. Tama? Ano ang binilin? Manghuhula kang muli. Pero walang kinalaman yan. Yung 7 seal, walang kinalaman sa first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, hanggang 6 seal na nahayag na, nabuksan na. Dahil ang 7 seal ay ito instructional message para sa rapture. Naintindihan natin? Ha? Instructional. Tama ba? Maiksi lang yon. 6 months. Dahil ang dalawang propeta ay nandoon na sa bayang Israel. Sila naman ang binigyan pagkakataon ng Panginoon. Ibinalik sa kanila yung gospel na tinamasa natin. So malinaw po yan, mga anak. The book was sealed with the 7 seals. Kaya nga po, walang maka-interpret ng Book of Revelation maliban na dumating ang ang inutusan na magbukas. Sabi si Amen? Sino yan? Elijah will restore all things. Sino pa? If I will, that he tarry till I come. Sino yan? Yung first bang of thunder, Brother Johnson. So say amen? John. Amen? Di ba si John ang inutusan? You must prophesy again. Ibig sabihin, the same anointing na nakiwan sa end time. Bakit hindi matanggap ng mga tao? Ang tinanggap lang nila yung Elijah eh. Pero dapat nilang malaman, yun ay pagpapasakdal. Pero kung nais na mapasama sa rapture, kailangan ma-recognize ang thunders. Dahil ang first bang ng thunders ay si Juan na inutusan na manghulang muli. Shall we say amen? Manghula kang muli. So yun ang next announcement na binabanggit doon ni William Marion Branham. Shall we say amen? Hindi yung lahat ay naki William Marion Branham na. Hindi po. May mga hindi alam si William Marion Branham, mga kapatid. Sabi niya, he must increase and I must decrease. Sino yan? Yung pagdating ng tao na yan na mag-a-announce ng next announcement. Kaya nga hindi ba nyo ba napapansin kayo mga nasa end time, nagpaikot-ikot na lang kayo, wala kayong nabuong mensahe. Revelation 10:7 pa rin, napako na kayo dyan. Hindi ko kayo nilalait, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Dahil bawat ministerial meeting ninyo, Revelation 10:7, Revelation 10:7, paulit-ulit na. Ibig sabihin, hindi nyo naintindihan. Ang Revelation 10:7 ay isang anghel na bumababa dahil yung Revelation 10:7 na earthly ay patay na. Shall we say amen? At isa siya sa bubuhaying muli sa pagbaba ng mighty angel na yan na nagpahayag ng 7 kulog at makakarinig ng trumpeta ng Diyos. Walang iba ang tinig ni Kristo. So malinaw yan, mga kapatid ko. Walang bagong Biblia. Dati na po yan. Old and new. Nakatala na po lahat dyan. Si William Marion Branham, ang trabaho niya mag-interpret.
Pero may mga interpretation siya na lihis sa Biblia. May mga hula siya na hindi nagkatotoo. Dahil may pamaypay. Sayang sa gusto nyo. Hinihintay ko kayong pumunta dito. Nangako ko kayo na pupunta dito para magpahayagan tayo. Pero hanggang ngayon, pinag-iintay nyo ako. Hindi po ako naghahamon. Naghahanap po tayo ng katuwiran, ng katotohanan. Ayaw natin may malilihis na sinuman sa bawat mananampalataya sa end time. Pero nasa sa inyo yan. Kung ayaw nyo bukas ng inyong isipan, maiiwan kayo sa rapture. Kailangan natin ng voices of thunders para mabigyan po tayo ng rapturing faith bago dumating ang Panginoon. Sige po, yun lamang po. At you must prophesy again. That is the next announcement. Maliwanag po ba, mga anak? So ito ipaulit-ulit ko ng pinapahayag buhat pa ng una, mga kapatid, mga anak. Walang bagong pinaimprenta, kundi manghuhula kang muli. Shall we say amen? Manghuhula kang muli. Miski yung dalawang propeta sa mga Hudyo, Moses and Elijah, walang bagong kasulatan na ibinigay sa kanila. Tama? Shall we say amen? The law was given to Moses. Grace and truth ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Tama? So, kumpleto na yun. Tama? Amen? Four gospel epistles ng mga apostoles, then yung huling-huli, that is the book of life. The book sealed with the 7 seals. The book of Revelation. Kaya nga mapalad ang bumabasa, dumidinig at nagbabantay ng aklat ng hulang ito sapagkat ang panahon ay malapit na. Shall we say amen? Wala pong book of life na i-imprentahin pa uli. Tama mo? Walang literal na aklat na kinain si Juan. Tama. Pero yung kapahayagan nun ay isinulat niya. Yun ang inimprenta. Tama? Tama po ba? Sabi sa amen? Problema ang mga tao namihasa sa salitang niyan. The Bible is now a new Bible. Mga kapatid, ang gagawin lang ng tao para maligtas, bumalik sa kasulatan. Tama? Old and new. Pero under tayo sa New Covenant. Intindihan natin? Under tayo sa New Covenant. Dito tayo under. Sabi sa amen. Sige po at magpasalamat tayo. Sandali, mga anak. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami nagpapasalamat sa